Tumboy? Darating ang panahon, ikaw ang ako. Siya ang si Aisa. Aisa? Okay, so, wala. Sila. So, pare sila sa Switzerland. Dito, spring out niya. Yang i-question ko ang sintro siyang ma-question ang Polyeucharist. Okay, so final years, last few years ang kinabuhi, he spent it preaching, teaching, writing, translating, advising princes and churches. Okay, hantod na namatay siya February 18, 1546. Sa edad lang ha, sa 62. Still young. At least na senior na. Yan, gito. Problema na agad tayo, of my card. So it's the drawing of how Martin Luther died. Murag si Father John Ron niya. Hawag na ako. May kasalanan ng butas Ginoo. Then, namatay naman si Juan. So ang nasunod mo si John Calvin. Okay, mga Calvinism or Calvinist na mga Protestante. So, ang ipuli ni Luther was Calvin. Ang emphasize ni Calvin was on God's sovereignty, predestination, church discipline, simplicity in worship. So, ni-spread out na ang area ni Martin Luther, dito mo siya i-concentrate sa Switzerland of Germany, but kang Calvin, bisan asa na gito, abot sa Scotland, Netherlands, France, Hungary, North America. Okay, abot na sa Amerika, Protestante. Then, after ni Calvin, patay na po si Calvin, nipuli si John Knox. John Knox founded the Presbyterian tradition. Ito na Presbyterian Church. Si John Knox na ang founder. Okay? Now, nagtabo na kailangan mo ni King Henry VIII, no? Okay, so King Henry VIII, problema niya is a very good Catholic. Ang problema lang niya is being a king, huwag may anak yung asawa. So kung may anak yung asawa na lalaki, huwag masunod sa iyang gingalian, sa iyang trono. So nasuwat siya sa Papa nga, Holy Father, pwede ba magminyo ko ni Anne Boleyn para makaanak lang ko, para mo rin masiguro ang kaugmaon sa kong gingalian. So akong i-divorce na akong asawa, si Aragon. No? Yang i-divorce si Catherine Aragon. Of course, ang paruganan sa simbahan, no, hindi na pwede just because of imong convenience, aron na mo sunod nimo at ang gupo ng tradisyon simbahan. Wala. So, iyang giingnan ang chancellor, o ang obispo, bisag, at tuwag balik na, ay na, lagi mangyaw na ko. Di mangyaw. So, yung himo, yung gipapatay ang obispo, yung gipapatay ang chancellor, o tungod siyang kasuko, naghimo siya sa ikawilingong na simbahan. And it's called the Church of England or the Anglican Church. Kung na siya history, no? Kaya naglagot siya, kaya wak siya tagai o authority simbahan nga makig-divorce siya para doon na siya anak nagto sa laing babae. Okay, so namatay siya, gipulyan siya ni Edward V, Elizabeth I, Anton niabot si Elizabeth, Queen Elizabeth, Anton namatay si Queen Elizabeth, ang nipuli pagka leader sa simbahan nila mao si King Charles. Pagka-aris Pilipinas. Okay, now, kisa nagkantog London. Kanto ka? London Bridge is broken down. Oh. So, if you go to London, majority sa mga tao niya, Protestante man yun. So, na ko tanan lang simbahan, like itong St. Paul, kay Katedral. Parang, ano yung ano man ang everything sa ilang simbahan, katuloy ko maganda na. Ang pag-over ni King Henry, yan ang ipag-confiscate ng mga simbahan sa Katoliko. I-transform niya into Protestante ng simbahan. Pero giawat na niya ang pamaagi simbahan. Ang mga sakramento simbahan, giawat niya. Ang diferensya lang kay hindi magiging siya o pare. Siya nagkamagpare 10 years pa, gadali ko to siya. So, he allowed na magpare minyo. Ay, mau din so. Una, yan, sa may nitabo doon, ang pinakadako na ranggo sa
Church of England or Anglican Church is babae. Naglipay. Nahotdan naman silang lalaki nga ng arsobispo. So, babae ng arsobispo ron, niya, pro-abortion, pro-gay marriage, o lesbian. Tapos sila yung obispo nga bakla. Year. So, ano, muna nga tanaw, mga papapisi, maglisod nag-abot ang Church of England by 2030 or 2040. Okay, daghan mga pari na mga Anglican na naglukso sa simbahan Katoliko. Okay. Pa-adapt na sila sa simbahan. So, as I said, mauni ang original na leader sa Anglican Church, si King Henry VIII, hantod ni King Edward, King Mary, Queen Elizabeth, James, King Charles, James, hantod ni abot o karon si King Charles na kanang buhi pa diha sa London Road. Suko biya mga taga-England. Ano naman? Ilang hari subsidized by the government. Tanan, sildo by the millions every month subsidized by the government. Para lagi ko na ma-maintain na doon na pa sila mga hari, mga ride-hari na. Listen, pinagato na mag-Bangkok, no? Thailand. Tapos sila mga hari dito, Raina. Now, muna si Kuan, Sarah Mualali. Muna siya ang pinaka-nagubrang koron silang simbahan. Nga babae, Archbishop. Kuyawa. Well, usa ni sa mga gisaway sa mga traditionalist, conservative na mga Katoliko na nung gi-welcome siya ni Pope Leo XIV dito sa Vatican, ug wa i-welcome ang mga dako-dako sa St. Pius X, ang SSPX pa. One-sided siya. Ano gi-welcome man na babae man ang ganing mga subispa. Okay, so na anyway, na bungkag to tanang abuso sa simbahan, muna nahitabo ang mga major developments, giusap ang pagtulunan sa Council of Trent, gi-reform ang mga seminaryo, gi-korreksyonan ang mga abuso, gi-clarify ang mga doktrina, gi-renew ang mga religious orders, worldwide missionary expansion. Ang himo para maagapan ang pagkuyanap sa protestante sa tibok kalibutan. The same thing with the Catholic charismatic communities. Ano naman tayo charismatic? Huwag matana 19th Second World War, huwag matana 1950s, huwag man ang mugiting. Ang rason nga nung gi-allow na, gipapromote sa simbahan is, first, to counter the reformist na mga protestante na nikuyan ng tibok kalibutan through gift of the Holy Spirit and preaching the Holy Spirit. Counter. Ikadua, para ma-inganyo pagbalik ang ma-revert ng mga Katoliko ilabi na devotion to the Holy Spirit. Okay, so muna ang mga Protestant denomination, Lutheran, 1517 Tukod, Calvinist, 1520, Anglican, 1534, Presbyterian, 1560, mga Baptist, early 16th century, Congregationalist, Methodist, Adventist, Holiness, Pentecostal, Charismatic, nga mga Protestante, o non-denominational. Karon, kaya abot naman sila sa Pilipinas, no? Lugay naman na abot sa Pilipinas. Ang isa may nagdag Protestante dito sa Pilipinas, katong panahon sa American Liberation, occupation sa Pilipinas. Pag-ari nila sa Pilipinas, may nataon na ito diri. When they came to the Philippines, kaya diluwas na nila batok sa mga Japanese, gadaan sila mga maestro, gadaan po sila mga pastor. Ang ilang tuyo is to make Philippines a Protestant country. May na lang na magdugay, July 4, 1944, hawa sila diri. We were given our true independence. So, true Independence Day, July 4, yun. Dili June 12. So, pagka June 12, ano na, giwara-wara na ginaldo ang flag dito sa bintana sa kawit. Declare nilang Independence Day. Hindi, ang Independence Day, kato July 4 na
buntag ito sa Bagong Bayan, Lunita, gi saka ang Philippine flag, gi kanaog ang American flag. That was the day. Kisa may nag-usap na si Makapagal. Ah? Papa ni Arroyo. Si Diosdado. Hindi, Diosdado. Makapagal. Time. Okay, so modernization role all over the world, spread out na sila. Mutana ko sa kung kailan pastor nga baptist ko pastor. Imong simbahan rin Bible Baptist. Sa unahan na ay Southern Baptist. Sa Pikas doon ay Anabaptist. Kakanin mo klase mga Baptist. Ingolis pastor, susdugoy mutan na biya ka pareho yung Katoliko, na may Rectoris, na may Franciscan, na may mga para nagkami makuha.